Bagaman impeach na ng Kamara, mahaba po ang magiging proseso ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang Senado ang magpapasya kung mananatili ba o tuluyang mapapatalsik sa pwesto ang bise. Ang mga tungkulin at kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court. Sa UB Explainer. The impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Inimpeach na ng Kamara si Vice President Sara Duterte kahapon. 215 kongresista ang pumabor sa ika-4 na impeachment complaint na inihain laban sa bise. Pagkatapos nilang itransmit sa Senado ang Articles of Impeachment, Senado ang tatayong impeachment court. Sa Rules of Procedure on Impeachment, ang Senate President ang magpe-preside sa impeachment trial. Siya at iba pang senador ang magsisilbing judge sa kaso. Kailangan nilang maging politically neutral at hindi dapat makaapekto sa kanilang boto ang ugnayan nila sa bise. Tuloy-tuloy ang paglilitis ng impeachment court, maliban na lang kung weekends o holiday. Pero dahil nag-adjourn na ang Kongreso kahapon para bigyang daan ng eleksyon 2025, pwedeng magtakda ang Senado ng ibang oras para i-convene o tipunin ng impeachment court. Bilang impeachment court, may kapangyarihan din ng Senado na magpatawag ng mga witness at parusahan ng sino mang manggugulo o hindi susunod. 2/3 o 16 na boto ang kailangan para tuluyang mahatulan ng bise. Kung bigo ang impeachment, mananatili siya sa pwesto at hindi pwedeng sampahan ulit ng impeachment complaint sa loob ng 1 taon batay sa saligang batas. Si Vice President Sara Duterte ang unang vice-presidente ng Pilipinas na na-impeach. Dati na niyang sinabi na handa siyang harapin ang mga paratang sa kanya. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News.